Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. At palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 3101 Dungeon. Heavenly Kingdom, Palatine Imperial City. Ilang sandali na ang nakalipas mula nang umakyat sa trono ang bagong emperador na si Digonetti. Sa ibabaw, bagaman ang imperial na lungsod ay kalmado, ang isang malaking bilang ng mga Diyos ay Otris, at ang natitirang 4 na prinsipe ay babalik sa imperial na lungsod, na lahat ay tila nagpapaliwanag ng isang bagay. At halos 10 araw lang ang nakalipas, may isang bagay na nagpasabik sa kaharian ng langit na Diyos at sa mga lansangan at mga eskinita. Umaasa si God Emperor Digonetti na ikakasal si Prinsesa Patricia sa ika-6 na Haring Faydale. Kung tutuusin, ang dating concubine na si Longwu ay itinuring na isang rebelyon, na nangangahulugan na ang kontrata ng kasal ay hindi rin wasto. Bilang isang malakas na katunggali ng dating koro ng prinsipe, hiniling sa kanya ni Patricia na pakasalan si Federer, na talagang isang pabor. Sa kaibahan, hindi masama na hindi siya patayin ng direkta. Gayunpaman, determinadong lumaban si Patricia, at gumawa pa ng bastos na pahayag. Galit na galit si Digonetti at direktang pinapasok si Patricia sa piitan ng palasyo. Mayroong 2 pangkat sa bansa ng mga Diyos. Ang isang panig ay naniniwala na si Patricia ay ang nakatatandang kapatid na babae ng Diyos Emperador. Para sa kapakanan ng katatagan ng tahanan, hindi niya sinamantala ang pagkakataong makipagkumpetensya para sa trono. Ang Diyos na Emperador ay hindi dapat masyadong malamig ang dugo. Pero sa kabilang banda, naramdaman ni Patricia na talagang, tanga, si Patricia. Nilinaw niya na tapos na ang sitwasyon, at naglakas loob siyang suwayan ang kalooban ng Emperador, iyon ay, panliligaw sa kamatayan. Sa loob ng piitan ng palasyo sa oras na ito. Tahimik na nakaupo si Patricia sa desyerto na selda, nakasuot ng payak na palda at nakasuot ng espesyal na tanikala sa kanyang mga kamay at paa. Binuklat niya ang isang sari-saring libro, medyo haggard ang mukha niya. Patricia, kumusta ka nitong 2 araw? Si Federer, na nakasuot ng gintong pilak na helmet, ay dumating upang makita ang kanyang syota habang sinasamantala ang kanyang tungkulin sa pagpapatrolya sa palasyo. Kulungan. Ano ang mabuti o masama? Pero hindi mahalaga. Pagkabalik ko, halos makulong ako o makulong. Sanay na ako. Itinaas ni Patricia ang kanyang ulo at mahinang ngumiti, Faydale, umalis ka na, huwag mo akong puntahan. Hindi na magbabago ang isip ko dahil lang madalas kang bumisita. Para sa akin, ikaw ay isang mabuting tao at isang mabuting ministro. Yun lang. Bakit ang tigas ng ulo mo? Sabi ni Federer, basta pumayag kang pakasalan ako, maaari tayong magkaroon ng pekeng kasal sa pangalan. Kapag lumabas ka at naging asawa ko, bibigyan kita ng kalayaan. Alam lang ni Digonetti na hindi kita mapapangasawa, kaya pinagkaguluhan niya ito at ikinulong ako. Kung papayag akong pakasalan ka, mas magiging mapagmatsyag siya. Kahit na ano, may hahanapin siya excuse me, ikulong mo ako. Pagkatapos ay hintayin ang kanyang kapangyarihan na maging matatag at palihim akong paalisin. Kung makikialam ako sa iyo, hindi ka makakatakas. Kaya, mas mabuting huwag kang masyadong lumapit sa akin. Patricia Road. Wala akong pakialam. Basta kaya kitang pakasalan. Kahit peke lang. Handa akong ibigay ang buhay ko. Mataimtim na sabi ni Federer. Idiot. Sa tingin mo hindi ko alam. Gusto mo lang gawin itong totoo. Namula si Federer. Fidel, alam mo. Napakahusay mong manlalaban. Ngunit hindi isang mabuting tao, lalo na sa mga tuntunin ng panlalaking alindog. Bakit? Hindi ba ako kasing galing ng taksil na iyon na si Longwu? Maghimagsik o hindi magtaksil? Ang magnanakaw. Walang kinalaman dito. Napabuntong hininga si Patricia, kung gusto mong magustuhan ka ng isang babae, hindi ito tungkol sa kung paano maging mabait sa babae, kung paano ituloy. Hindi yung asawa mo, babaeng walang kinalaman sa'yo, you try your best to be nice to her for no reason. Hindi mo ba naisip na ito ay nakakatawa? Ang isang tunay na mabuting lalaki ay dapat umasa sa kanyang sariling kumikinang na mga punto upang akitin ang mga babae, at huwag ituloy ito ng nakakaawa. Tinatrato mo ako ng bulag pero sa totoo lang hindi ko na-appreciate, at least hindi kita magugustuhan dahil doon. Dahil, ang hinahanap ng isang babae ay hindi isang alipin o isang alipin, kundi isang lalaki na gustong umasa at sambahin ng mga babae. Namutla si Faye Daly, so. Gusto mo si Longwu? Oo, mula nang ako ay matino, ikaw ay nasa harapan ko, nakaluhod, at may paggalang sa harap ng aking ama. Hindi mo man lang may kumpara sa akin, pati tatay ko, bakit kita magugustuhan at aasa? Kahit na ano, Longwu, at least hindi niya ako tinuring na high princess, babae lang. Sa akin, magiging masaya siya, kung wala ako, lalayo lang siya, hindi para sa akin, kahit sa sarili niyang buhay. Ang hindi mo makukuha ay ang pinakamahusay. Ang mga lalaki at babae ay lahat ng hamak, alam mo ba? Ngumiti ng masama si Patricia. Naikuyom ni Federer ang kanyang mga kamao, ang kanyang galit ay lumaki sa kanyang tapang. Bang! Sa isang kamao, direktang tumama sa energy barrier ng cell, na nagdulot ng alarma.
Sunod-sunod na nagsitakbuhan ang mga gwardya sa labas, at nang makita nilang si Faye De Leon, hindi sila naglakas loob na gumawa ng ingay. Babalik ako sa ibang araw. Namumula ang mga mata ni Faye Dale. Red, tumalikod at umalis. Tahimik ang cell. Napabuntong hininga si Patricia at nagpatuloy sa pagbabasa. Sa susunod na araw. Masayang pumasok ang isang lalaking nakasuot ng puting gintong robe. Mahal kong kapatid, bakit parang ang payat mo? Hindi ba sapat ang pagkain dito? Kakaakyat pa lang ng kanyang kamahalan sa trono, at marami siyang oras para harapin ito. Bakit may oras ka pa para puntahan ako bilang isang bilanggo? Inangat ni Patricia ang ulo at malamig na ngumiti. Kung tutusin, siya ang pinakamalapit kong kapatid. Masama ang pakiramdam ko na makulong ka dito, pagpapanggap ni Digonetti. Salamat sa iyong pag-aalala, kamahalan, ayos lang ako, ipinakita ni Patricia ang pagkapuot. Tumawa si Digonetti, poor sixth prince, I heard na nasaktan ka na naman. Hindi alam ng iba, pero alam kong kapatid ko ang nakakaintindi sa ika-6 na prinsipe at ayaw siyang madawit. Sa katunayan, hindi na kailangan ng aking kapatid na babae, ako ay taos-pusong umaasa na ang aking kapatid na babae ay magkakaroon ng magandang tahanan. Salamat kamahalan sa iyong kabaitan, mas gusto ko ang mga piitan, sabi ni Patricia. Nagkibit balikat si Digonetti, well, gusto ng kapatid ko dito, kaya mananatili ako dito ng ilang taon pa. Bago umalis, sinabi ni Digonetti sa cell guard, Princess Patricia, is my most important relative, you all. But you have to take good care of it. Ngumiti ng masama ang nagbabantay na pari, ayon sa utos mo. Kamahalan. Pagkaalis ni Digonetti, sinuri ng pari ang ilang idle guards. Lumapit siya upang buhatin ang harang ng selda at nagpadala ng isang plato ng espiritual na prutas dito. Prinsesa, gusto ng iyong kamahalan na uminom ka ng ilang mga suplemento araw-araw at alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Kunin mo, huwag mong kainin, sabi ni Patricia. Prinsesa, ang iyong kamahalan ay nagmamalasakit sa iyong katawan. Kung hindi ka kumain, maaari ka lamang gumamit ng ibang paraan. Ngumisi ang pari. Mariin siyang pinandilatan ni Patricia, ay injection mo na naman ako. Naglabas ang pari ng gintong syringe na may di kilalang likido. Ang prinsesa ay pangunahing nagsasanay, paano kung hindi ka kumuha ng mabuting nutrisyon? Ang piitan na ito, kung tutusin, may kakulangan ng espiritual na enerhiya. Umalis ka. Umalis ka. Ako ang prinsesa. How dare you? Sigaw ni Patricia. Hindi naman nagpanik ang pari, nakaposas na si Patricia, at hindi na magagamit ang cultivation base. Hinawakan niya ang kadena at sinaksak ang syringe sa likod ni Patricia. Ang kahabag-habag na sigaw ay nagmula sa piitan. Sa labas ng piitan, nakikinig si Digonetti ng may kasiyahan. Sok-sok. Mukhang ang saya-saya ng kapatid ko sa selda. Tawa ng tawa ang ilang katabi niyang katulong. Sa sandaling ito, isang general ng Diyos ang nagmamadaling dumaong sa isang griffin. Kamahalan. Hindi maganda. Kabanata 3102 inagaw ang trono. Ano ang gulat? Kumunot ang noo ni Digonetti. Ang general ng Diyos ay hindi pa nagsasalita, at ang buong imperial na lungsod ay tila may, na lindol. Kaagad na sumunod, isang nakakatakot na pamimilit ang bumaba mula sa langit. Ang hininga ng emperador na tumitingin sa mundo ay bumabalot sa buong Protos Imperial City. Ito ay isang emperor-level artistic conception. Ang emperor ng baril. Dumating na ang emperador ng baril sa Imperial City. Ang buong palasyo, at maging ang buong malawak na Imperial City, hindi mabilang na mga Diyos ay nakatitig sa langit ng may kaba. Ang layunin ng pulang sibat ng dugo, tulad ng isang rumaragasang pulang dagat, ay tumawid sa kalangitan. Ang emperador ng baril na si Taikang ay nakasuot ng maitim na pulang vest, na nagpapakita ng dalawang braso na may buhol-buhol na mga kalamnan. Nakatali ng gintong jade belt, mahabang buhok na lumilipad. Sa likod niya, si Patrick na may hawak na martilyo. Isang hari, isang general, hindi isang sundalo. Direktang tumawid sa kalangitan at bumaba sa tuktok ng palasyo. Halos magkasabay, 4 na figure, mula sa loob at labas ng palasyo, ang lumitaw sa tabi ni Digonetti. Ang matandang prinsipe na si Omor, ang pangalawang haring Henderson, ang ikalimang haring Jukak, at ang ika-6 na haring si Faye Dale. Nakatayo sa gitna ng 4 na estratehikong prinsipe, nagawang tumayo ni Digonetti at magkaroon ng kumpiyansa. Mayroon din siyang ilang proteksyon na kayamanan sa kanyang katawan, na lahat ay pamana ng Protoss. Si tito ko pala si Gan Huang. Nabalitaan ko na may karamdaman ang tiyahin ko, pero gumaling na siya ngayon. Nakangiting sabi ni Digonetti. Malamig nang umuso si Taikang, Digonetti, ang maharlikang damit na ito ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Namutla ang mukha ni Digonetti, at sinabi niya na may matigas na ngiti, napakatotoo ng sinabi ng aking tiyuhin, bata pa ako, kung hindi dahil sa biglaang pagbabago ng ama at emperador. Pinatay ng mga rebelde at Asmodeus. At hindi siya biglang aakyat sa trono. Dahil marami pa ring pagkukulang, kailangan ko ng mga kamag-anak tulad ng tiyuhin ko para maging sandigan ng kaharian ng mga Diyos. Ha. Tumawa ng malakas si Taikang, kamukhang kamukha mo si Kylander, napaka-ipokrito mo. Sayang.
Mukha ka lang mababaw, at nawawala ang kaibuturan ni Kylander. Masyadong matapang. Kapag pumasok ka sa imperial na lungsod upang makipagkita sa kanyang kamahalan, dapat kang magbigay ng mga dokumento ng maaga, at pagkatapos ay pumasok sa lungsod sakay ng karwahe. Bakit, ngayon ay walang mga pangunahing tuntunin ng kagandahang asal, kaya't mayabang, ang susunod na pagkakasala? Si Omor ay nakatayo sa harapan, ang kanyang mukha ay may pagkakaiba. Matanda. Ang iba ay nagpapanggap na nalilito, at narito ka upang ipagkanulo ang matanda sa haring ito. Malamig na sinabi ni Tai Kang, paano namatay si Kyland, at bakit siya biglang namatay kasama si Liu Sensi at Ilan? Hindi mo talaga ito maimbestigahan. Malungkot at walang katiyakan ang ekspresyon ni Omor, ang unang emperador ay pinaslang ng mga gangster, at siya ay pinatay ng ikapitong haring si Asmodeus. Mali. Biglang ginamit ni Tai Kang ang kanyang cultivation para ipalaganap ang kanyang boses sa buong imperial na lungsod. Ang matandang magnanakaw na si Kylan, kasama sina Liu Sensi, Daido at Spo, ay lihim na nakipagsabuatan sa Sword God at Asmodeus, na sinusubukang saktan ang haring ito. Ngunit ang lakas ng matandang magnanakaw ay hindi maganda, at sa wakas ay kinalaban siya ni Asmodeus. Ang ekspedisyon ng haring ito sa tore ng Ertulos, sinasaktan ni Kylan ang mga taong may malamig na palaso sa likod. Ang kasuklam-suklam na gawaing ito, hinding-hindi ito bibitawan ng haring ito. Sa tuwing sumisigaw si Tai Kang, sumisigaw ang mga Diyos ng imperial na lungsod ng Protoss. Ikaw, kalokohan ang sinasabi mo. Kalokohan ang sinasabi mo. Nakakalito kayong mga tao. Umungol si Digonetti. Haha. Ang haring ito ay ang emperador ng Sibat, si Tai Kang. Ang may-ari ng intensyon ng Sibat sa antas ng emperador. Niloloko ka. Ang ganitong ugali ng kontrabida, ang haring ito ay hinahamak. Ang Sibat ng haring ito ay mas makapangyarihang patuto kaysa langit at lupa. Biglang tinawag ni Tai Kang si Kun Gonnier, at ang katawan ng baril ay tumalo ng daan-daang beses sa isang iglap. Isang gininto ang asol na kahangahangang sibat, tulad ng isang haligi ng langit, na sinaksak sa gitna ng palasyo. Boom! Ang layunin ng sibat sa antas ng emperador ay tumaas sa langit, tulad ng dugong bumubulwak mula sa lupa patungo sa langit. Mag-ingat ka, kamahalan. Naghintay si Omor ng ilang, at nilinang niya ang kanyang mga paa at pinrotektahan si Digonet sa gitna. Sa sobrang takot ni Digonetti ay halos hindi na siya makatayo. Masyadong madilim ito. Mas naging halimaw ito kaysa dati. Kumunat ang noo ni Second King Henderson. Iyan ba ang maalamat na baril, Conganier? Bulalas ni Federer. Ano? Ang Dragon Slayer. Nag-green ang mukha ni Digonet. Sa likod na hardin ng palasyo, isang grupo ng mga mythical beast, kabilang si Nanwei Luhulening, ay gumagapang sa lupa, nanginginig. Sa labas ng palasyo, hindi mabilang na mga Diyos, na nakikita ang banal na sibat na tumusok sa langit sa malayo, ay hindi makapaghintay na magbigay-pugay. Anuman ang mga Diyos o mga demonyo, sila ay palaging sasamba sa malakas. Si Tai Kang ay orihinal na Diyos ng digmaan ng Celestial Clan, ngunit ngayong wala na si Kylan, lihim na nararamdaman ng maraming tao na mas angkop si Tai Kang na maging pinuno. Nang marinig ang mga pahayag ni Tai Kang sa pagkakataong ito, at nang makita ang nakakagulat na shot na ito, lalo siyang natuwa. Ang hari ng baril ay umakyat sa trono. Ang hari ng baril ay walang kamatayan. Mabuhay si Silver. Hindi ko alam kung saan nagsimula, ngunit nagsimulang sumigaw ng malakas ang Diyos ng langit. Lalo na ang ilang mga sibilyan, na iniisip si Tai Kang mula sa sibilyan na background, upang ibagsak ang pamamahala ng Platinum Protoss mula noong sinaunang panahon, sila ay mas nasa sabik. Hindi. Paano ito? Narinig ni Digonetti ang mga sigaw na iyon, at naliligaw na siya. Bagamat pinag-isipan niya ito, mapipilitan siya ni Tai Kang pagkatapos niyang umakyat sa trono. Pero hindi ko akalain na magiging walang prinsipyo si Tai Kang. At saka, nakipagsabuatan pa si Kyland at iba pa kay Asmodeus. Ang ganitong iskandalo ay sumairal lang sa kaluwalhatian ng Platinum Royal Family. Si Digonetti ay labis na nanghihinayang sa oras na ito, siya ay masyadong nababalisa. Masyado akong sabik sa posisyon ng emperador. Kung magdahan-dahan ka ng kaunti, at huminahon muli. Siguro, hindi na magiging napakahirap sumakay ng tigre. Kamahalan. Ikaw ang monarko, ang emperador ng Platinum Protoss. Tumayo ka. Sa sandaling ito, biglang umangat ang kalamnan ni Omor, hinubad niya ang kanyang balabal at humakbang pasulong. Isang katawan ng white gold primordial power ang naging prismatic hollow armor, na sumasakop sa buong katawan. Tai Kang. Noong nagsisimula ka pa lang, matanda na ang haring ito. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na tingnang mabuti ang layunin ng sibat ng iyong Panginoon. Ngayon, dahil pinaplano mong agawin ang trono, kailangan mong labanan ang haring ito. Umiling si Tai Kang, matanda, ang iyong armor removal, rule ay hindi magagapi sa mata ng haring ito. Huwag kang magsalita ng malaki. Kumilos ka lang. Nililigawan mo si kamatayan. Ang haring ito ay lubos na iginagalang ng mga Diyos ng lahat ng mga dinastiya, at ang maharlikang pamilya ay tinatreto ang haring ito ng may malaking biyaya. Kung gusto mong agawin ang trono, dapat mong lampasan ang katawan ng haring ito. Matandang Panginoon, sabay na kayo.
Kumunat ang noo ni na Henderson at Jokak at mukhang nag-aalangan. Nagtaas ng kamay si Omor at pinigilan si Federer. Ang Celestial Clan ay dumanas na ng matinding pagkalugi, at ang estratehikong antas ay hindi na makokompromiso. Ang haring ito ay nakatanggap ng labis na pabor mula sa Platinum Royal Family, kaya talagang hindi siya makapaglingkod sa sinumang monarko maliban sa Platinum Royal Family. Iba ka. Kung ikaw ang pinuno ng Diyos, gusto mo talagang palitan ni Taikang ang Platinum. Maharlikang pamilya. Ikaw, gaya ng dati, dapat bantayan ang Celestial Clan. Nababaliw na si Digonetti. Panginoon ko, ano ang ibig mong sabihin? Fair na, sabay na tayo. Umungol si Digonetti. Pero, ang tatlo pang hari ay tila hindi nakinig sa kanyang mga utos. Kamahalan, hinihintay ko. Kailangan nating tumuon sa pangkalahatang sitwasyon, nakasimangot si Henderson. Napaupo si Digonetti sa lupa, noon lang niya napagtanto. Pagkatapos ng lahat, wala siya sa antas ng eroplano, hindi sa parehong antas ng mga taong ito. Mababaw lang ang respeto nila. Tumango si Taikang, Omor, tao ka. Ipinangako sa iyo ng haring ito na hinding-hindi ko sisidiyang ilabas ang tubig para ipahiya ka, at tiyak na gagamitin ko ang sibat ng Panginoon para ilibing ka ng makapal. Kabanata 3103 bumalik ang mga Diyos sa kanilang mga ninuno. Tumawa si Omor. Hindi pa rin alam kung sino ang inilibing ng makapal. Pamatak na naman ang Platinum Gold Primordial Power ng katawan ni Omor. Sa kanyang mga mata, bibig at ilong, bumulwak ang puting liwanag mula sa kanyang katawan. Nagsimulang manginig ang buong palasyo dahil dito. Federer, alisin mo ako. Bilis. Sigaw ni Digonetti, nanginginig ang boses sa takot. Kamahalan. Huli na para pumunta ngayon, iingatan kita. Itinaas ni Fidel ang kanyang espada sa kanyang harapan, at isang platinum shield ang hamarang kay Diguan sa kanyang likuran. Si Henderson at Jokak ay hiwalay sa isa't isa at ginagamit ang kanilang paglilinang upang protektahan sila. Tumayo si Taikang sa hangin, hindi nagbago ang kanyang mukha. Hinaplos niya ng isang kamay si Falcon Gunir, at ang malaking sibat ay agad na lumiit sa normal nitong sukat. Taikang, ngayon ay ipakikita sa iyo ng hari kung ano ang tunay na mga Diyos ng Platinum. Sa oras na ito, ang katawan ni Omor ay nasa buong katawan, at ang kanyang mga damit ay pumutok. Walang kulubot sa kanyang mukha, na para bang bumalik siya sa kanyang kabataan. Ang matitibay na kalamnan ay nagpapalabas ng platinum na ningning, at ang mga daluyan ng dugo sa ibaba ay nagniningning pa na may nakasisilaw na gintong liwanag. Tila ang hindi mabilang na kulay platinum na dugo ay dumadaloy sa kanyang katawan. Sunod-sunod na lumitaw ang maitim na gintong pinong linya sa kanyang katawan, puno ng solemnidad at kabanalan. Ang isang malaking halaga ng purong banal na kapangyarihan na nagmula sa bloodline ng Platinum God Race ay nagdulot ng isang qualitative na pagbabago sa kanyang cultivation muli. Tulad ng agwat sa pagitan ng tanso, bakal at platinum, ang mga Diyos ng Platinum, bilang pinakamatandang Diyos, ay natural na may kakaiba. Ang katawan ng haring ito ay platinum blood, kahit na ang unang emperador ay hindi makakapantay. Nagbabalik ang Diyos sa mga ninuno. Napabulala si Henderson, hindi ko inaasahan na ang matandang prinsipe ay aabot sa ganoong kalagayan. Mukhang may fighting force talaga. Nagulat din si Jokak. Bahagyang kumunat ang noo ni Taikang. Tunay na may ilang mga Diyos sa kasaysayan ng Celestial Clan, na maaaring ibalik ang kanilang dugo sa kanilang mga ninuno sa estado ng kanilang mga ninuno. Bagamat hindi ito maihahambing sa pinuno ng mga Diyos na lumikha ng mga Diyos, malalagpasan nito ang mga kasalukuyang Diyos. Gayunpaman, sa pagbabantaw ng dugo, mas kakaunti ang Platinum Protoss na maaaring bumalik sa mga sinaunang Diyos. Nakita ko ang buong katawan ni Omor ng white gold light armor, na lahat ay nagsimulang magkalayo. Higit sa 5 beses ang kapal. Ang makapangyarihang platinum na kaluluwa, dahil ito ay napakalaki, ay lumabas sa katawan, na bumubuo ng isang malaking platinum na enerhiyang katawan. Nakakatuwa, mahinang komento ni Taikang. Kamangmangan. Nanunuya si Omor, ang kanyang ekspresyon at ugali ay ganap na iba sa ngayon, puno ng banal na kapangyarihan. Pinatatag ni Omor ang kanyang mga hakbang, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at ang isang platinum na banal na kapangyarihan ay naging isang sinag ng liwanag sa kalangitan. Platinum Profound Truth. Gift Judgment. Sa ibabaw ng imperial na lungsod, biglang pumutok ang kidlat at kulog. Ang isang makapal na gininto ang asul na ulap ay naging isang itim na ulap sa isang iglap. Tila nagmula ito sa isang Diyos sa malayong panahon at espasyo, at ang galit ay bumababa sa banal na kaparusahan. Isang malaking Divine Thunder Fist ang lumitaw. Para bang direktang dudurog ang Palatine Imperial City. Ang nakasisilaw na kamao ng ginto at asul na electric light ay sumabog na may tunog ng blamlala na tumama sa tuktok ng ulo ni Taikang. Mga tip para sa pagukit ng mga insekto. Yumangay si Taikang, at tila ang lahat ng nasa langit ay nahuli sa mabagal na oras. Nang ang mabigat na suntok ni Shenlei ay tatama na kay Taikang, nahiwalay siya 12 ng metro ang layo mula sa Taikang. Medyo malayo lang, hindi ko mahawakan si Taikang. Ang mga kamay ni Omor ay nakaharap sa langit, at ang banal na kapangyarihan ay patuloy na pumutok, ngunit ang pag-unlad ay mabagal.
Ang haring ito, gagamitin ko itong Invincible Spear Intent para sirain ang iyong tinatawag na Noble Bloodline. Ang layunin ng sibat ni Taikang ay sumayaw na parang dugo sa loob ng 9 na araw. Sinaksak ni Conganir ang langit ng isang putok at marahas na nabangga ang higanteng kamao ng mga Diyos. Bagon, hatiin ang langit. Pumasa ang pagbaril, bumagsak ang higanteng kamao ni Shenlei, at libo-libong milyang ulap ang napunit sa langit. Sagradong sibat. Walang katapusang. Pinahit ni Taikang ang ulo ng sibat at nahulog mula sa langit. Sa isang iglap, ang matalim na baril at isa, ay dumating na sa Umor. Sa pagdaan sa gitnang distansya, hindi mabilang na anino ng baril ang bumagsak sa malakas na puting gintong katawan ni Umor. Bang bang bang. Ang matinding putok ng baril ang nagpahati sa mga nakapaligid na Diyos sa kanilang mga puso. Sigaw ni Umor. Yun armor. Ang makapal na platinum armor ay talagang nagbigay daan sa kanya na labanan ng walang katapusang round na ito ng Taikang. Ang marahas na Spear Intent at Platinum Divine Power ay umungal patungo kay Taikang sa isang iglap. Parang rumaragas ang tubig, lalamunan nito si Taikang. Alay na sibat, kailaliman. Inihagis ni Taikang ang kanyang sibat sa lupa. Nakita ko ang isang hindi nakikitang kailaliman, na parang naputol ang mundo. Lahat ng pinsalang dulot ng pagdidisarmahan, kapag naabot mo na ang bangin na ito, mahihirapan kang tumawid. Malabo, narinig kong nagpakawala si Omor nang hindi gustong umungol. Malinaw niyang napagtanto na kahit na ginamit niya ang kapangyarihan ng dugo ng Atavistic Platinum, hindi ito sapat para masira ang ganap na prioridad ng layunin ng sibat sa antas ng emperador. Ito ang kaunos-lunos na katotohanan. Sa ilalim ng sitwasyon na ang cultivation base ay hindi maaaring durugan, ang batas sa antas ng emperador ang may kapangyarihan. Babaril, lunurin ang bangka. Si Kun Gunir sa mga kamay ni Taikang ay biglang tumalon ng mahigit 100 metro. Si Taikang ay nag-swipe gamit ang isang kamay, at ang katawan ng baril ay direktang tumangay sa gitnang distansya, na nagdiin sa tuktok ng ulo ni Umor. Dinasarmahan ni Umor ang kanyang baluti, at ang kanyang magaan na baluti ay hindi pa ganap na nakabawi sa sandaling ito. Ito ang puwang na nahuli ni Taikang. Boom! Hindi nakayanan ng nakapalibot na kalawakan ang presyon ng baril ng lumulubog na bangka, at nabasag ito. Ang katawan ni Umor ay nabasag na pulgada por pulgada, at ang platinum na dugo sa kanyang katawan ay bumaril, na nagdulot ng malaking pagsabog ng liwanag. Sa huling sandali, tila nagkaroon ng ginhawa at mapait na ngiti sa gilid ng bibig ni Umor. Matapos ang isang malakas na pagsabog, ang diwa ni Umor ay nawasak at tuluyang nawala. Sa palasyo, naibalik ang katahimikan. Bumalik si Conganir sa orihinal nitong estado, umikot sa kamay ni Taikang, at dinala niya sa kalawakan. Henderson, Jokak, ang iyong dalawang Diyos ay nakatalaga sa hangganan sa loob ng maraming taon, at nagawa mong mabuti ang pagtatanggol laban sa mga demonyo. Kung magpapasakop ka sa haring ito, pinapayagan ka ng haring ito na sumali sa sharpshooting guard. Gusto mo bang maging loyal? Natangay si Taikang. Nagkatinginan sina Henderson at Jokak, at pareho nilang nakita ang takot at takot sa mga mata ng isa't isa. Ang dominasyon na ipinakita ni Taikang ay mas malakas kaysa kay Kylander. Henderson, Jokak, kilalanin ang kanyang kamahalan na emperador. Si Digonetti ay sumigaw sa kakilakilabot, ikaw. Nagkanulo ka sa maharlikang pamilya. Maingay. Umirap si Taikang. Sa sobrang takot ni Digonetti ay huminga siya ng malalim, Gu. Uncle, kahit na gusto mong kunin ang trono ng God Emperor, ibibigay ko ito sa iyo. Kung ikaw ay napaka-agresibo at patayin ang matandang prinsipe, tiyak na magugulo ang bansa, bakit hindi ka? Haha, joke lang. Sinabi ni Taikang nang may pagkadismaya, kahit ang dalawang estratehikong antas na ito ay alam na, anuman ang mangyari, ang ibang kaharian ng langit na Diyos at iba pang mga mundo ay makakahanap pa rin ng kanilang daan patungo sa kamatayan. Ang haring ito ay nakaupo sa trono ng Diyos na soberano. Simula ngayon, tiyak na lilinisin ng bansa ang Haiyan River. Walang dugo ang mukha ni Digonetti. Taikang, paano ka magiging walang galang sa monarko? Nanumpa ka rin ng katapatan sa Platinum Royal Family noon. Kung ang haring ito ay hindi nanumpa ng katapatan, paano mo natitiis si Kylander sa loob ng maraming taon? Malamig na bamantong hininga si Taikang, si Kailan. Gusto ni Dex Iya na patayin ang haring ito, at ang haring ito ang pumalit sa trono ng mga Diyos, walang mali. Magsasalita pa sana si Fay Dale, pero pinigilan ni Jokak. Umiling si Jokak sa kanya, Six Kings, the overall situation is the most important thing, don't give up death in vain. Ang asawa ng kanyang kamahalan Taikang ay si Reyna Katie, at ang maharlikang pamilya ay magkakaroon ng dugong platinum sa hinaharap. Ito ang pinakamagandang resulta. Natigilan si Taikang. Nakapikit, Fay Dale, kung hindi ka sumasang-ayon, lumapit ka at lumaban sa haring ito, sinakop ng haring ito ang mundo, at hindi ito ilang mga madiskarteng antas. Kabanata 3104 na mas gusto ako. Ikaw, nagngangalit si Federer. 6 na hari, sinaktan na ng Celestial Clan ang kanilang sigla, huwag ka nang mag-aksaya ng lakas, mamamatay ka sa isang labanan.
Napabuntong hininga si Jokak, pinatay ng His Majesty the Gun King ang matandang prinsipe ngayon lang, gamit lamang ang Magic Gun, Tyrannical Gun at Sacrificial Gun. Ang basic marksmanship ng Overlord Spear Intent. Ay. Hindi pa man lang nagamit ang True Magic Spear, minsan, pabayaan ang iba pang malalim na kahulugan. Hindi mo pa rin alam, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang Spear King ngayon ay wala na sa strategic level. Ngunit kakaunti lamang ang mga eroplano, at ang nangungunang mga powerhouse na maaaring makipagkompetensya para sa mga emperador ng eroplano. So ano? Sakam ka ba sa buhay at takot sa kamatayan, paano ka magiging karapat-dapat na maging mandirigma ng Platinum God Race? 6 Kings. Isipin mo si Prinsesa Patricia. Sabi ni Henderson. Agad na natigilan si Federer at natahimik. Hey! Ito ay isang infatuation, sabi ni Taikang na may mapaglarong ngiti. Nabanggit ni Diguan na tapos na ang sitwasyon, at nagmamadaling humakbang pasulong at lumuhod. Tito, tingnan mo ang mukha ni Tita Katie, maaari mo na akong buhayin. Malamig na sinabi ni Taikang, masyado kang nag-iisip, napakasayang mo, ang haring ito ay hindi nag-abala na patayin siya. Salamat Tito. Salamat Tito. Napayuko si Digonetti, at may bakas ng hinanakit sa kanyang mga mata. Digonetti, kahit na hindi ka papatayin ng haring ito, huwag mo nang isipin ang muling pagpapakita sa mundo. May tao, ilagay si Digonetti sa piitan. Walang makakapaglabas sa kanya ng walang utos ng hari. Ang mga Diyos sa palasyo ay hindi nang ahas na sumuway. Upang ipakita ang kanilang katapatan, lahat sila ay humakbang upang kalagkarin si Digonetti sa bilangguan. Hindi, Tio, gusto mo akong makulong habang buhay. Napasigaw si Digonetti, napagtanto lamang na nais ni Taikang na bawian siya ng kanyang kalayaan. Ikaw na makamandag na ahas ay nagtatago ng masasamang hangarin at iniisip mong hindi malinaw ang haring ito. Kung hindi dahil sa mukha ni Katie, pinakain na sana kita sa halimaw sa mismong lugar. Malamig na sumangot si Taikang. Nais ni Digonetti na maghimagsik sa pag-iisip na gugulin ang kanyang buhay sa piitan. Gayunpaman, napakalinaw niya na ang paglaban ay isang patay na dulo. Mabuhay. Dapat siyang mabuhay. Habang nabubuhay siya, may pagkakataon pa siyang makitang muli ang araw. Kung maaabot niya ang antas ng eroplano at muling makatagpo ng gulo si Taikang, marahil. Naisip ito ni Diguan, at biglang nagpanggap na malungkot at kinaladkad pababa ng piitan. Masyado. Kamahalan. Lumapit si Federer at sumaludo, dahil ikaw na ang emperador, maaari mo bang palayain si Prinsesa Patricia mula sa piitan? Patricia, nasa piitan ba siya? Eksakto, matagal na siyang inilagay ni Digonetti sa piitan. Tutal, ang prinsesa ay ang orthodox line ng Platinum Protoss. Kung pakikitunguhan siya ng iyong kamahalan, medyo katanggap-tanggap ang Platinum Protoss, mukhang umaasa si Fidel. Hindi mo kailangang sabihin ang mga magagandang bagay na ito. Si Patricia ay pamangkin ng hari. Dahil wala siyang intensyon na agawin ang kapangyarihan, walang dahilan ng hari para tretuhin siya ng malupit. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Bagamat nabasag ni Kylander ang puso ni Katie, kung tutusin si is the brother. Sa mga naiwan na laman at dugo, sina Patricia at Digonetti ang pinakamahalaga. Mas gusto ni Katie ang pamangkin na ito, at alam din ito ni Taikang. Kung hindi dahil sa paghalili ni Digonetti sa emperador, hindi masyadong tiyak si Taikang. Nang mamatay si Kailan, direktang binigay ni Patricia ang trono nang hindi ito sinusubukang ipaglaban. Alam din ito ni Taikang. Kahit alam niyang may pukana si Patricia, wala siyang pakialam. May kinalaman si Patricia sa Sword God, kaya sineseryoso ito ni Taikang. Higit pa rito, pinahahalagahan pa rin ni Taikang ang pamangkin na ito na may sense of proportions at utak. Sa sobrang tuwa ni Federer ay nagmadali siyang palayain si Patricia. Naluklok sa trono ang hari ng baril, at kinoronahang reyna rin si Katie. Sa relasyon ni Katie, bagamat hindi nasiyahan ang Platinum Protoss, iniisip ang mga susunod na henerasyon, ang Platinum Protoss pa rin ang magiging kahalili, kaya tiniis nila ito. Higit pa rito, ngayon ay puno ng kaganapan. Ang sangkatauhan ay biglang lumaki, at ang mga demonyo ay nakikipaglaban para sa hegemonya. Sa gitna ng angkan ng Diyos, kailangan ng pagkakaisa upang madaig ang mga paghihirap. Kung walang ganap na powerhouse tulad ni Taikang na maupo sa trono, ang mga madiskarteng antas na ito ay hindi maaaring magkaisa. Para sa mga tao ng Celestial Clan, ang paghalili ng Gun Emperor ay isang masayang kaganapan. Nadama ng lahat na mayroon silang tiwala sa kanilang mga buto muli, at ang Celestial Clan ay nagkaroon muli ng mukha. Ang Palatine Imperial City ay opisyal na sa isang karnabal. Nang gabing iyon, ang piitan ng palasyo. Ngayon, umakyat sa trono ang aking tiyuhin, at si Tia Katie ang naging reyna. Napakasigla sa labas, at sa piging, binigyan ako ng aking tiyahin ng maraming magagandang bagay. Si Patricia, na nakasuot ng mapusyaw na kulay rosas na damit, ay naglakad patungo sa pintuan ng pinakamababang selda. Ikaw ba? Si Diguan, na nakaupo sa loob, ay nagtaas ng ulo at minisyon, bakit, mahal kong kapatid, gusto mo bang maghiganti sa akin? Paghihiganti. Humalaklak si Patricia, kawawa naman, bakit ikaw? Hindi mo pa rin maintindihan. Anong ibig mong sabihin?
Kumunot ang noo ni Digonetti. Sa tingin mo ba ay maaari kang maging Diyos Emperador sa loob ng higit sa isang buwan dahil binugbog mo ako noon? Hindi ba? Ang malas ko lang. Swerte. Hindi napigilan ni Patricia na mapangiti. Pumalakpak siya. Isang pari ang nagmamadaling tumakbo sa tabi ni Patricia, yumuko at ngumiti ng patago, Prinsesa, ano ang iyong utos? Ikaw pala. Nanlaki ang mga mata ni Digonetti. Kahanga-hanga. Pari ang pumatay kay Patricia gamit ang syringe. Taksil ka. Hindi ka man lang pinatay. Ang tumalikod ang pari na may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha, His Royal Highness Digonetti, ano ang sinasabi mo? Ang ministrong ito ay palaging tapat kay Prinsesa Patricia, kaya paano ka magtatraidor? Ano? Natigilan si Digonetti. Hoy, pasensya na, ang parusa para sa master ay ginawa rin ng prinsesa na humiling sa ministro na tulungan ka sa palabas. Makakakilos ba ang ministro ng makatotohanan? Umiling si Digonetti, hindi, imposible. Buksan mo ang pinto. Utos ni Patricia, at agad na binuksan ng pari ang energy barrier ng selda. Ang tanga kong kapatid, alam mo ba kung gaano ako kasaya nung sabik kang maging emperador? Hindi namatay si uncle, ibig sabihin ay nasa bulsa niya ang emperador. Kung sino ang uupo sa emperador ay babarilan ng tiyuhin. Ang numero 1 layunin. Nag-aalala talaga ako. Kung ayaw mong umakyat at umupo, ano ang mangyayari kapag nakiusap sa akin ang Ormor at ang iilan? Sa kabutihang palad, maaari kang umakyat kapag masaya ka. At ikaw ay very helpful. Nakakulong sa piitan, kaya ilalayo ko rin ang sarili ko sa iyo. Lumapit si Patricia kay Digonetti at sinabing may paghanga, talagang may lakas ka ng loob, ang ganitong uri ng walang ulong trono. Naglakas loob kang umupo. Kayo, lahat kayo ang nagdisenyo. Pagkatapos ay pipilitin ninyo si Longwu na umalis. At, kung hindi umalis si Longwu, kailangan niyang makipagkita sa kanyang tiyuhin. Hindi ko sila gusto. Kahit ano ay mali. Hiniling ni Patricia sa pari na magpadala ng isang syringe at idibog ito sa isang maximum na hugis ng karayom. Umakyat ka, tulungan mo ang uto kong kapatid, ayusin mo, bata pa lang siya takot na siya sa sakit. Sobrang putla ng mukha niya, kailangan ko pang mag-inject ng nutrient solution para sa kanya. Oo, prinsesa, kinuha ni pari ang kanyang mga nasasakupan at umakyat pindutin mo lang si Digonetti. Si Digonetti ay nakapusos ng mga kadena at ang kanyang cultivation base ay na-block, kaya hindi niya napigilan ang lahat. No, Patricia, you bitch. You dare to fuck me. Iyak nang iyak si Digonetti na muntik ng malaglag. Biglang nagyelo ang kaakit-akit na mukha ni Patricia. Ako ay lumaki sa palasyo, at ang aking ama ang pinakamamahal sa akin. Sa tingin mo ba mas handang sumunod sa akin ang mga opisyal sa itaas at pababa sa palasyo, o ikaw? Hindi kita inaaway dahil ayaw ng tatay ko, hindi dahil hindi ko kaya. Digonetti, sa totoo lang, hanggat hindi ka masyadong cold-blooded sa akin, hindi ko gustong mamatay ka. Nakakalungkot na binaygo mo ako ng sobra nitong nakaraang buwan sa bilangguan. Umiling si Patricia. Si Digonetti ay mukhang desperado, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ikaw, ang bruha ka. Ngayon, dapat mong maunawaan kung bakit mas gusto ako ng maharlikang ama. Matamis na ngumiti si Patricia, at pagkatapos ay agad na sinaksak ang syringe sa mga mata ni Digonetti. Ang matinis na hiyawan ay nabaon ng masiglang musika sa labas, at walang nakapansin sa lahat. Kabanata 3150 Feng Shaotian. Wormhole. Malaking brown na kastilyo. Si Yefan ay dumating dito sa pangalawang pagkakataon, at binati siya ng magiliw tulad ng huling pagkakataon. Dumating sa reception hall si Gretney, na naka-court dress, na may mataas na kulot na buhok at manipis na mukha, na may kasamang grupo ng mga chubby na kasambahay. Nalaman ni Yefan na ang mga katulong sa paligid ni Gretney ay ganap na nagbago mula sa huling pagkakataon. Ayaw niyang isipin kung saan napunta ang mga orihinal. Talagang pinarangalan itong panauhin, Lord Sword God. Naku, tatawagan na kitang dakilang Diyos ng espada, di ba? Nakangiting papuri ni Gretney. Kailangang hanggan ni Yefan ang matandang bruhang ito. The last time I came here with Sally Ye, grabe ang gulo nila, at gusto na nilang pumatay. Ngayong nagkita kami, sa tingin ko walang mangyayari. Gretney, kung ikaw at ako ay masyadong palakaibigan, hindi ba masyadong mapagkunwari? Nakangiting sabi ni Yefan. Pagkukunwari. Bakit? Malinaw kong naaalala ang nangyari noong huling pumunta ako dito. Mayroon bang hindi kasiya siya? Ako ay isang matandang babae. Ako ay tumatanda at madaling nakakalimutan ng mga bagay. Hindi ko maalala ang mga bagay ng sabay-sabay, humajijek si Gretney. Hindi na kailangang iwasang pag-usapan ito, wala ako dito para patayin ka, at hindi mo kailangang matakot, mahinang sabi ni Yefan. Kumikislap ang mga mata ni Gretney, hindi talaga nagmumuka ang Sword God, matanda na ako. Ang mukha ba ng eroplano ng Taishi ay nakuha ayon sa edad. Bagaman ito ay mabuti, ngunit ang Sword God ay talagang iniisip na maaari niyang mapanalunan ang matandang babae ngayon. O sa pugad ng uod. Nakangiting tanong ni Gretney. Ano, gusto mong subukan? Nagkatinginan saglit sina Yefan at Gretney, at unti-unting lumamig ang hangin.
Bigla namang nagtawanan ang dalawa. Ang Sword God ay talagang gustong magbiro. Hindi ba ito ang reyna ng gluttony? Nakangiting sinabi ni Gretne, sa totoo lang, alam na alam ko na ang Diyos ng Espada ay tiyak na ayaw akong patayin kapag pumunta siya rito sa pagkakataong ito. Bakit? Dahil pagkatapos ng panahong ito, ang Sword God ay dapat na mas nakakaalam, ako o si Gerd ay hindi madaling makagalaw. Bakit mo nakikita? Kayong dalawang demonyong hari, kakadebo ko lang, at nakipag-away na ako sa iyo. Gusto kitang patayin. Hindi madali, hindi mahirap, mahinahong sabi ni Yefan. Haha. Napangiti si Gretne, mapapatay mo man kami o hindi, ayaw mo kaming mamatay ngayon. Dahilan. Hindi mo gusto ang Asmodeus na mas mahusay. Huminga ng malalim si Yefan, tulad ng inaasahan sa isang matandang halimaw na nakaligtas mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, talagang tumama ito sa ulo. Sa katunayan, maaaring gusto ni Yefan na lipulin ang ika-5 at ika-6 na hari ng demonyo para sa kapakanan ni Saliye. Ngunit ngayon, umaasa si Yefan na ang ika-5 at ika-6 na kaharian ay matatag na makakalaban sa ika-7 kaharian. Bago niya harapin si Satanas, ang nangungunang kaaway, ayaw niyang maabala ng nakatagong panganib ng Asmodeus. At sina Gerd at Gretne ang mga susi sa pagpapanatili ng Asmodeus sa Cheque. Maaaring piliin ni Yefan na subukan at patayin si Gretna, ang unang intelligence dealer sa Taishi Plain. Pero ano ang may dudulot nito sa akin kung papatayin ko ito? Walang madugong galit si Gretne sa kanyang sarili. Ito ay dumaan sa napakaraming taon at nagkaroon ng maraming mga kaaway kasama nito, at hindi pa niya ito turn. Sa makatuwid, ang iba ay maaaring bumili ng impormasyon mula dito, at maaari rin sila, at hindi sila matarget nito. Sa kabaligtaran, kung papatayin niya ito, sasamantalahin ito ni Asmodeus. Higit sa lahat, gagawin nitong ganap na tumayo ang mga tao sa tapat ng Zerg. Ang buong eroplano ay puno ng Zerg, si Yefan mismo ay hindi maaaring matakot, ngunit ang mga tao sa paligid niya, at maging ang buong sangkatauhan, ay maaaring baliw na paghihiganti ng Zerg. Si Gretne, ang ina ng hindi kilalang bilang ng mga lahi ng Zerg, ay may hinaing na patayin ang kanyang ina. Maaaring ito rin ang dahilan kung bakit alam ng lahat na nagbebenta ng impormasyon si Gretne, ngunit walang dahilan para umatake sila. Alam na alam ni Gretne ang kanyang mga kakayahan, kung gaano siya kakaya, at kung gaano karaming teritoryo ang kanyang sinasakop. Mukhang laganap talaga ang iyong mga kakayahan sa katalinuhan, sabi ni Yefan na kumikislap ang mga mata. Hindi ako nagbabasa ng mga bagay na hindi dapat basahin, hindi ko kailanman. Magbenta ng impormasyon na hindi mabebenta, natatawang sabi ni Gretne. Kung ganoon ay na-curious ako, alam mo ba ang layunin ng pagpunta ko dito? Tanong ni Yefan. Kung hindi mo alam ito ay masyadong mapagkunwari. Ngumiti si Gretne at sinabing, gustong malaman ng Sword God kung sino ang pumatay kay Zhou Wangxian. Alam mo ba? Tanong ni Yefan. Alam ko, ngunit, ang impormasyong ito ay hindi mura, sabi ni Gretne. Anong presyo? Ang impormasyong ito, hindi tungkol sa pera, gusto kong makipagpalitan ng isang lihim sa mga kamay ng Sword God, sabi ni Gretne. Ang sikreto sa aking mga kamay. Sumimangot si Yefan, huwag mong sabihing nagbebenta ka ng katalinuhan, hindi ka ba nagpapalitan ng pera at materyales? Para sa pangkalahatang katalinuhan, natural na makipagpalitan ng mga materyales. Dapat mo ring malaman na marami tayong mga anak na Zerg at palaging kulang sa kanila. Pagkain. Gayunpaman, dahil sa impormasyong nais ng Sword God, may ilang panganib na kasangkot. Kaya, kung gagawin mo itong mga supply, natatakot ako na hindi ka makakolekta ng kasing dami ng Sword God, sabi ni Gretne. Ganyan ang isang mamamatay tao, napakahalaga. Si Yefan ay sumimangot. Talagang mahalaga ito, ngunit ang mas mahalaga ay, kung ibebenta ko ang impormasyong ito ay magiging hindi pabor sa aking Sixth Kingdom. Ito ay may kaugnayan sa kinabukasan ng bansa, sabi ni Gretne. Mukhang hindi ko nahulaan. Mali, ang taong iyon ay nasasakupan ni Satanas, natatakot ka bang magbenta ng impormasyon sa akin at magalit kay Satanas? Hindi naman itinanggi ni Gretne. Natatakot ka kay Satanas, ngunit hindi ka natatakot sa akin. Sa lahat ng nararapat na paggalang, mula sa kasalukuyang pananaw. Si Satanas pa rin ang pinakamakapangyarihang katunggali sa ilang mga powerhouse na may kakayahang makipagkumpetensya para sa hari ng eroplano. Kahit papaano sa mata ng asawa ko, Sword God, Gun King, Jerose, at kahit Feng Xiaotian. Tila walang paraan upang talunin si Satanas sa isang one-on-one na sitwasyon. Isinasaalang-alang na si Satanas ang pinakamalakas na katunggali ng Demon Emperor, kailangan kong mag-ingat sa lahat ng impormasyon mula sa unang kaharian. Hindi naniwala si Yefan. Sinabi mo na hindi ko matatalo si Satanas, at hindi ako makikipagtalo sa iyo. Alam kong may mga bundok sa kabila ng mga bundok. Ngunit ang batas ng lalaking iyon na si Feng Xiaotian, alam mo ba kung ano ito? Alam ko, noong una niyang naintindihan ang batas, nasaksihan niya ito minsan, tapos ayaw na niyang panoorin ulit. Ito ay talagang hindi magandang tingnan. Narinig ni Yefan ang komentong ito at natitiyak niyang hindi nagsasalita ng kalokohan si Gretne. Feng Xiaotian isa, ano ang hindi magagawa ni Satanas? Sa lahat ng nararapat na paggalang, si Feng Xiaotian ay isang kakilakilabot na kaaway para sa iyo, Sword God.
Ngunit maaaring hindi matalo ng 10 Feng Xiaotian si Satanas. Kahit na si Ye Jun. Alam mo, hindi makakatulong ang isang iyon kay Satanas. Dahil umaasa lamang sa Qinglong, sa teoryang ito ay imposibleng talunin si Satanas. Marahil kayong dalawa, Sword God at Gun King, kung makakagawa kayo ng mga tagumpay sa artistic conception sa antas ng emperador, magkakaroon kayo ng mas magandang pagkakataon. Kung hindi dahil sa pag-unawa ni Ailaris sa pangkalahatang sitwasyon, at sa tulong ng matalinong general na Fines, nakipagsanib puwersa siya kay Jeros. Natatakot ako na ang unang kaharian ay nilamon na ang ikatlong kaharian noon paman, at ang pangalawang kaharian ay nasa panganib. Paano ito posible? Hindi kaya emperor-level mood din siya. Nang inag ang puso ni Ye Fan. Kabanata 3106 na mali ang kapaligiran. Umiling si Gretney, hindi. Kung ganoon, bakit mo nasabi yan? Invincible kasi si Satanas basta ayaw niyang matalo. At least for now, I don't think you can deal with Satan, emosyong sabi ni Gretney. Invincible. Nakakunot ang mga kilay ni Ye Fan, at talagang ikinalungkot niya na makapagbigay ng ganoong komento si Gretney. Kung tatanungin kita tungkol sa mga batas ni Satanas, malamang na hindi mo sasabihin, tanong ni Ye Fan. Masasabi ko lang na upang talunin si Satanas, sa lakas ng mga pangunahing powerhouse sa kasalukuyang eroplano, halos imposible na magtagumpay sa isang frontal na labanan, sabi ni Gretney. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, ang pinakanagustuhan niya ay ang paghaharap sa ulo. Hindi kaya upang talunin si Satanas, dapat gumamit ng ilang mapanlinlang na pamamaraan. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, tama ka, hindi ko intensyon na patayin ka, gusto ko lang makuha ang impormasyong gusto ko. Sabihin mo sa akin, anong sikreto ang gusto mo sa akin? Hininaan ni Gretney ang boses na may seryosong ekspresyon. To be exact, ako. Gusto ni Miss Chu Yunyaw na ibigay ang sikreto ng kanyang space ring. Gusto mo ng storage space na maaaring mag-imbak ng buhay. Biglang sinabi ni Ye Fan, gusto mong iwanan ang iyong sarili sa 100 pabalik. Ang Zerg ay nangangailangan lamang ng mga itlog ng bulate upang dumami at mapanatili ang apoy. Lumalaki ang ligaw at hindi nangangailangan ng labis na pangangalaga. Sa pag-iisip tungkol dito, ang storage space ni Chu Yunyaw na nagpapahintulot sa mga nilalang na mabuhay ay ang perpektong, sasakyang panghimpapawid, at kanlungan para sa hukbo ng Zerg. Nasa akin kung paano ko ito gagamitin. Ang pagsuko sa pamamaraang iyon ay hindi mawawala sa Sword God, hindi ba? Bayaan mo lang. Ang teknik na ito ay maaaring pangkalahatang gamit sa ibang lahi. Ngunit para sa iyo Zerg, nangangahulugan ito na maaari mong itago ang libu-libong tropa anumang oras at itago ang mga ito. Kung isang araw ang iyong Zerg ay nagbabanta sa aking kapangyarihan, hindi ko bababarilan ang aking sarili sa paa. Sabi ni Ye Fan. Sword God, alam ko na ikaw at ako ay nakikipagtawaran. Ang aming Zerg ay bumababa na ngayon at mapupunta lamang sa pagbaba. Ang lahat ng ginagawa ko ay para lang matuloy ang Zerg sa ilang panahon pa, napabuntong hininga si Gretney. Magbabago ang mga pagnanasa sa pagbabago ng lakas. Gusto mo lang baguhin ang espasyo ng imbakan ng buhay na katawan, at ikaw ay nagnanasa, umiling si Ye Fan Shi. Kumislap ang mga mata ni Gretney, ano ang iniisip ng Diyos na espada? Hindi mo ba talaga ibinibigay ang impormasyon ni Satanas? Ito ang pinakahuling linya at hindi maaaring sirain. Gusto ko ng impormasyon tungkol sa 3 higanti sa impyerno. Talagang hanga ka sa unang kaharian. Maaari akong mabuhay mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, alamin lamang kung aling impormasyon ang maaaring ibenta, alin ang hindi maipagbibili, at kung magkano ang maibibigay ko, napakahalaga. Kung gayon bukod sa Big 3, paano naman ang strategic level ng ibang First Kingdom? Bigyan ka ng ilang panuntunan sa antas ng strategic para sa Expeditionary Force, at magdagdag ng Big 3. Ito ang pinakamalaking diskwento. Napaisip si Gretney saglit. Deal. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Gretney at nakipagkamay kay Ye Fan. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng etiquette ng tao ay medyo hindi mapagkakatiwalaan para sa amin Zerg. Bakit? Dahil marami tayong kamay. Natahimik si Ye Fan bago napagtanto na maaaring nakipagkamay siya gamit ang isang quill. Kung mayroon kang anumang magandang impormasyon sa hinaharap, maaari kang makipag-ugnayan sa akin. Sana ay makausap muna kita, sabi ni Ye Fan. Talagang naramdaman ni Ye Fan na medyo lugi pa rin ang transaksyong ito. Pero kung pipilitin niyang makipag-negotiate sa presyo kay Gretney, hindi papayag ang kabilang partido. Hindi madali para sa akin na tuluyang mapunit ang mukha ko kay Gretney ngayon, kaya nakipagtulungan na lang muna ako. Kung si Tai Kang ay maaaring maging katulad mo, marunong makisalamuha sa mga tao, at huwag maging masyadong mayabang, kung gayon ay maaaring mas matagumpay siya kaysa sa ngayon, nakangiting sabi ni Gretney. Tai Kang, hindi naman siya patay di ba? Ano na ang sitwasyon ngayon? Napangiti si Gretney, may pakialam ba si Sword God kay Tai Kang? Okay Prinsesa Patricia. Ye Fan clicked his tongue, ibig sabihin, ako alam mo rin ba kung ano ang ginawa mo sa kaharian ng Diyos? To be honest, ang Zerg natin ay wala talaga kung saan-saan. Sa katunayan, sa maraming lugar,
tulad ng Storm Valley at Hellfire Lake, talagang mahirap para sa amin ni Zerg na mabuhay. Ngunit, karamihan sa mundo ng mga Diyos ay angkop para sa ating Zerg na umunlad. So, relatively speaking, nakangiting sabi ni Gretney. Wala nang pakialam si Yefan, kamusta si Patricia? Dapat walang problema na ipadala ang impormasyong ito, di ba? Siyempre, agad na ikinwento ni Gretney ang nangyari sa kaharian ng Diyos. Hindi naiwasang magtaka ni Yefan, napakalupit ni Prinsesa Luoli. No wonder bigla siyang naging sentimental, kaya pinaglalaroan ako. Nag-isip si Yefan, kung mananatili siya sa palasyo, tiyak na makakasama niya si Taikang bilang Longwu. Tugma. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang medyo matatag. As expected sa tagapagmana na pinapabore ni Kylander, hindi gaanong kamukha si Patricia, pero Maislan talaga ang isip niya na medyo nakakatakot. Hindi naman totoo iyon. Si Prinsesa Patricia, pagkamatay ni Kaylan, ay talagang napakalungkot, at hindi ito para sa Diyos ng Espada. Gayunpaman, bilang prinsesa ng Platinum Royal Family, isang malakas na kalaban para sa trono. Sword God Roo masyadong simple, na trituhin siya bilang isang simpleng bata, sabi ni Gretney. Tumango si Yefan. Dahil nga sa pagiging bata ni Patricia, naging pabaya siya. Kalimutan ang tungkol sa babaeng ito, sa katunayan, siya ay mas matanda kaysa sa sinuman sa kanilang pamilya, at siya ay dumaan sa bagyo. Pagkatapos makipag-chat kay Gretney tungkol sa impormasyon, medyo mabigat ang pakiramdam ni Yefan. Ang mga taong iyon mula sa First Kingdom Expeditionary Force ay talagang mahirap harapin. Pagkatapos umalis sa wormhole, dumiretso si Yefan sa Mechanical Temple. Nakipag-chat kay Chu Yunyao tungkol sa pagbibigay ng teknolohiya sa storage space, agad na nagalit si Chu Yunyao. Pagkatapos ng lahat, ang teknolohiyang ito ay ang resulta ng kanyang mga taon ng maingat na pananaliksik. Ngunit handa na si Yefan. Xiao Yaoyao, alam mo ba na ang batas ng pagbabalik ng emperador sa dekano, Two Worlds, may super big world? Bibisitahin ko ang kanyang batas sa susunod, at pagkatapos, gamitin ang aking wushuang pag-aralan ito. Siguro. Matutulungan kitang palawakin ang life body space sa libu-libong beses ayon sa kanyang mga prinsipyo. Sabi ni Yefan. Talaga. Kaya mo bang gayahin ang lahat ng napakasalimuot na patakaran? At handa si Dizigi na magnakaw ng guro para sa iyo. Naging interesado si Chu Yunyao, at naghihirap siya dahil hindi niya magawang palakihin ang storage space. Kung magagawa ito, maaaring medyo komplikado ang paglipat pabalik-balik sa ikalawang mundo upang makamit ang iba't ibang spatial displacements tulad ng Dean Emperor. Sa tingin ko, walang problema na gawing mas malaki ang espasyo. Napag-usapan pa rin ito ni Yefan, at pagkaraan ng ilang sandali sa laboratorio kasama si Chu Yunyao, sa wakas ay, nakumbinsi, niya ang babae. Sa totoo lang, kung ibibigay mo ang teknolohiyang ito kay Gretney, maaaring hindi nila ito magawa, dahil ang paggawa ng ganitong uri ng space ring ay nangangailangan ng ilang napakabihirang materyales. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Chu Yunyao, at sinabing, kung makakamit nila ito sa hinaharap, magagawa nila ito. Kung hindi ka lalabas, bumalik ka at magmakaawa ka sa amin, pwede pa tayong magpatama. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, nakalimutan na ang babaeng ito ay ipinanganak din bilang isang negosyante, at maging si Su Qingzhou ay natalo. Matapos ibigay ang impormasyon kay Gretney, bumalik si Yefan sa Sword God Palace. Gusto lang sabihin ni Yefan kay Su Qingzhou kung ano ang natutunan niya para makabuo siya ng plano ng labanan. Ayoko, pagpasok ko pa lang sa conference room, feeling ko hindi tama ang atmosphere. Kabanata 3107 may isa pang posibilidad. Nakita ko na bumalik din sina Hua Feihua at Angel sa Sword God Palace. Ang 30 estatwa, maliban kay Feng Xiaotian, ay halos nandoon. Halos lahat ay mukhang komplikado at tila maraming iniisip. Anong mali? Masigla pa rin si Yefan at gustong makipag-usap sa lahat tungkol sa Satan Expedition. Nagulat siya sa ganoong kapaligiran. Sword. Lord Sword God? Ibinaba ni Candlewick Soul ang kanyang ulo, nanginginig na sinabi, I'm sorry. Candlewick Soul, bakit ka humihingi ng tawad? Ang bagay na ito ay dapat na isang pagsasabuatan ng unang kaharian, at wala itong kinalaman sa iyo, galit na sabi ni Wang Wanro. Sinabi ni Su Qingzhou, asawa, ang panlilinlang ng kabilang partido sa pagkakataong ito ay mas komplikado kaysa sa inaakala namin. Anong nangyayari? Lalong naguluhan si Yefan. Sinabi ni Shilanyo, sa totoo lang. Sa huling kalahating buwan, isang nakakahawang sakit ang sumiklab sa Kyushu. Pagkatapos ng impeksyon, maraming tao na may mababang antas ng paglilinang ang nalito, nabaliw, nanakit ng iba o nagpakamatay. Hiniling sa akin ni Sister Qingzhou na mag-imbestiga. Ginamit ko ang virus searching upang magsaliksik at magsuri ng iba't ibang lugar. Ang mga resulta na nakuha ko ay nagpakita na ang pinagmulan ng virus ay ang Candle Dragon City. Virus. Candle Dragon City. Sumimangot si Yefan, pwede ba? Oo. Ang virus na ito ay nakukuha sa pamamagitan ng mga halaman, at ang unang lumitaw ay ang sinaunang puntod ng Elder Candlewick Soul. Medyo nahihiyang tumingin si Shilanyo sa kaluluwa ng kandila. Jian. Lord Sword God? I'm really sorry.
Nanginginig ang boses ni Candlewick Soul, hindi ko alam, may kumakalat na virus. Ang sabihin na ang paggawa ng mga pagkakamali ay ang aking pinakamalaking pagkakamali. Sinabi ni Hua Fei Hua, ipinadala ko ang Spirit Flower Spirit Grass na may virus sa napakaraming mundo. Natigilan si Ye Fan, yung mga mundong napuntahan natin ay infected lahat. Oo, mukhang malungkot si Angel, noong una, naisip ko na nangyari ang sitwasyong ito dahil ang mga teleportation array ay nagte-teleport sa isa't isa, sino ang mag-aakalang. Hindi ngayon ang panahon para labanan ang pinakamataas na krimen. Alam nating lahat na ang lahat ay masyadong nagkataon. Si Elder Candlewick Soul ay nagsagawa ng iba't ibang pag-aaral at paghihiwalay sa sinaunang libingan sa loob ng maraming taon, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng problema. Upang maghanda para sa seremonya ng enthronement, nangyari ang ganitong bagay. Hindi lamang nakakahawa, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga bulaklak at halaman ng nakatatandang Hua Fei Hua. Alam ng buong mundo ng tao na sa pagkakataong ito, ang mga Diyos ng Espada ay sabay-sabay na gumagalaw. Ibig sabihin, ang mga Diyos ng Espada ang dinadala nito sa lahat ng mundo ay hindi biyaya, kundi sakit. Sabi ni Su Qingzhou, sandali. Kakaibang sinabi ni Ye Fan, mula nang malaman namin ang impormasyong ito, paano ito kumalat sa labas. Natural, ang taong nagdisenyo ng lahat ng ito ay alam na ang buong proseso, at pagkatapos ay ikinalat ito. Pumunta sa Kami ay nag-iimbestiga pa rin, ngunit ang labas ng mundo ay alam na ang mga pasikot-sikot, di Ziggy sneered. Sumimangot si Ye Fan at nagsabi, naaalala mo pa, binanggit ko ito sa iyo. Kabilang sa tatlong higanti ng impyerno, si Booker, na nagsilbing pinuno ng kultura, sa pagkakataong ito ang representante na commander. Dati ay nakakasakit ang strategic level ng kalaban ng hindi lumalaban. At si Sheng. Kung maaari nitong magkasakit ang estratehikong antas, karaniwan ang magkaroon ng ganitong nakakahawang sakit. Sword God, natural na alam nating lahat na ito ay isang pagsasabuatan. Ngunit ang problema ay, ngayon sa buong mundo ng tao, lahat ng uri ng chismis ay kumakalat ng napakalakas. Bagamat maraming lugar ang hindi ng ahas na sumigaw ng malakas sa ibabaw, sa pribado. Ang mga salita ay maaaring maging pangit, mataimtim na sinabi ni Ziggy. Hoy, Dean Emperor, hindi mo naman kailangang maging masyadong banayad, di ba? Ikaw. Don't mean to say, ang tinatawag na reform of the lowly, ay ang removal of the lowly. Ano pa ang ipinapahayag ng Diyos ng Espada ang Emperador, ang batas ng langit ay hindi mabata. Ito ay parusa ng Diyos. Kahit na ang pagpatay kay Zhuang Biu noong unang dumating ang Sword God sa Kyushu ay nailabas na rin. Ito ay, sinabi na ang iyong Sword God ay masyadong mayabang at dominanti, at ang mundo ng tao ay nasangkot sa digmaan, na nagdulot ng galit at sama ng loob. Nakangiting sabi ni Gigi He. Ji Paan, tumatawa ka pa ba ngayon? Hindi nakaimik si Wang Wanro. Kung hindi, gusto mo bang umiyak ako? Inilibot ni Gigi He ang kanyang mga mata. Tama, sinasabing wala pa sa iyong pamilyang Shenlong ang nagkasakit sa ngayon, nginisya ni Wang Wanro. Elder Huang, sa tingin mo ba ay walang sakit ang aming pamilya Shenlong? Oo, sa buong Kyushu, kasalukuyang may pamilyang Shenlong, at wala ni isa sa kanila ang nahawahan. Kung hindi, bakit lahat ng tao ay taturo kay Hua Fei Hua at sa iyong Diyos ng Espada? Ngumisi si Wang Wanro. Kumalma, huminahon, malinaw na sinadya itong maghasik ng kaguluhan, sabi ni Gigi. Kalmado ka. Ano ang gusto mong isipin ng ibang angkan? Nagmura si Wang Wanro. Baldhead, bakit ka tuwang-tuwa? Si Mrs. Xiao ay nabaliw at nakapatay ng maraming apo. Hindi ba siya masyadong kalmado? Sabi ni Gigi He. Sumimangot si Ye Fan at tumingin kay Xiao Qingshan. Mrs. Xiao, talaga? Ayos lang, ngumiti si Xiao Qingshan, hindi ko man ito mga apo, hindi ko masabi kung ilang henerasyon na sila. Marami akong mga inapo, at taon-taon silang namamatay, okay lang. Sword God? Huwag mo kaming masyadong isipin, ang pangkalahatang sitwasyon ang pinakamahalaga, makakarating ka sa gusto mo. Ang ginagawa ito ng ibang partido para guluhin tayo, at magmadali pang ang kumilos. Siguraduhing isipin ang tungkol sa plano ng labanan, at pagkatapos ay ibalik ito ng may tubo, nakangiting sabi ni Xiao Qingshan. Bagamat nakangiti si Xiao Qingshan, napakalmado ng kanyang tono. Ngunit bahagyang naramdaman ni Ye Fan na hindi totoo ang puso ni Sanju. Ang ginagawa ito ng Diablo para sa dalawang layunin. Bilang resulta, kung hindi ako makaakyat sa trono, hindi makakamit ang kapangyarihan ng pananampalataya. Pangalawa, ang mga panloob na dibisyon ay magpahina sa ating pangkalahatang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung ang sitwasyon ay patuloy na bumagsak, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip, sabi ni Ye Fan. Pero kung gagawin nila ito, hindi ba sila mag-aapoy sa ating emosyon at sesibog? Sa sandaling pumutok ang galit, pagkatapos ay patayin sila, ano ang kanilang gagawin? Tanong ni Wu Yeming lang. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok si Jiang sa conference room. Hindi, may protesta sa Zhongzhou, at ngayon ang labas ng Sword God Palace ay napapalibutan ng mga monghe ng lahat ng etnikong grupo. Protesta.
Binuksan ni Su Qingzhou ang surveillance camera sa conference room, at agad na lumitaw ang eksena sa paligid ng palasyo. Nakita ko na mayroon ng libu-libong mga magsasaka sa labas ng nakalawit na Sword God Palace, sumisigaw at nagpoprotesta. Mukhang sa nakalipas na 2 araw, parami ng parami ang mga taong nababaliw, at maraming mga kamag-anak at kaibigan ng mga tao ang may sakit ng walang dahilan, o aksidenteng nasugatan ng isang baliw na monghe. Jiang. Maingat na nagtanong, Master Sword God, gusto mo bang gumamit ako ng Mirage para patayin silang lahat? Sarado. Nagdilim ang ekspresyon ni Ye Fan, hindi na kailangan, ang pagsasara sa kanila ay hindi gaanong naiiba sa pagpatay sa kanila, ito ay magpapalala lamang sa mga panloob na salungatan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Xiaoyu, mapapagaling ba ang virus na ito? Tanong ni Ye Fan. Walang magawang umiling si Shilanyo, hindi pa ako nakakita ng ganito, at sinabi rin ni Sister Yunyao na sinusuri pa niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, tila napakahirap unawain sa teknikal. Sinabi rin ni Sister Yunyao na hindi pa siya nakakita ng ganitong virus, na nalampasan ang kanyang pang-agham na pangunawa. Marahil ito ay dahil ang lawan ng apoy ng impyerno ay napakalayo sa atin, at marami sa mga teknolohiya ng demonyo ay iba sa atin. May isa pang posibilidad. Sinabi ni Ye Fan, hindi ito tunay na virus, ngunit ang epekto ng mga batas ng mga eroplano. Kabanata 3181 salita. Flamer Law. Paano mo ito ginawa? Nalaman namin na ito ay talagang kumalat mula sa Elder Candlewick Soul. Kakaibang tanong ni Shilanyo. Hindi ko pa alam, dahil sa ekspedisyong ito, mayroon lamang batas ng Booker, at hindi ko pa ito narinig, umiling si Ye Fan. Kung gayon, Panginoong Diyos na Espada, ano ang dapat nating gawin ngayon? Jiang. Nagtanong. Saglit na nag-isip si Ye Fan, ay drag muna. Titingnan ko muna ang sitwasyon bago maghusga. Gayunpaman, ang angkan ng Xuanming ay lihim na nakipag-isa sa maraming malalaking angkan sa Hilaga, na pinupuntirya ang Sword God at Miss Su. Ang pagkamatay ni Zhu Wangxian ay naging sanhi ng maraming tao na magreklamo tungkol sa iyo, Sword God. Bumaba ka, baka, mukhang mapait si Jiang. Haharapin ko ang panig ni Xuanming, sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan, pagkatapos ay tumalikod na para umalis. Pagkalabas ni Ye Fan, medyo nagulat ang mga babae. Qingzhou, bakit hindi ka tinanong ng asawa mo kung ano ang iniisip mo sa pagkakataong ito? Kakaibang tanong ni Nayan Rujiao. Karaniwan, maaaring tanungin niya ako tungkol sa ilang mga desisyon, ngunit sa kasong ito, talagang gusto niyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon, sabi ni Su Qingzhou. Pero, Qingzhou, hindi mo ba nakikita kung ano ang susunod na mangyayari? Nag-aalalang sinabi ni Du Yuner, kung magpapatuloy ito, maraming tao ang mamamatay. Yuner, huwag mong sabihin, sa pagkakataong ito ang kapalaran ng buong mundo ng tao, hinayaan mo si Qingzhou na magkalkala, hindi mo ba gusto ang kanyang buhay? Sabi ni Ning Zimo. Nang marinig ito ni Du Yuner, bigla niyang sinabi, maaaring si Brother Ye Fan ang para dito, hindi para tanungin ang opinyon ni Qingzhou. May mga dahilan, pero sa totoo lang, napakalinaw ng sitwasyon ngayon. Kung ang sakit na ito ay hindi agad masusolusyonan, ang ating pipiliin ay dalawa lang. Ang isa ay upang ilipat ang target at gumawa ng inisyatiba upang salakayin ang Satan Expeditionary Force. O, piliin na sugpuin, hindi upang labanan ng Diablo, at lutisin ang panloob na mga salungatan. Pareho sa dalawang pagpipiliang ito ay nagsasangkot ng labis at nagsasangkot ng napakaraming buhay. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, tiyak na kailangang pag-isipan itong mabuti ng aking asawa, kaya't sinabi niyang dapat siyang pumunta at tingnan. Kasabay nito, umalis sa Sword God Palace. Gumawa ng disguise si Ye Fan at tahimik na pumunta sa maunlad na lugar ng Zhongzhou. Ang mga kalye at eskinita ay mukhang desyerto kaysa karaniwan. Paminsan-minsan, mula sa ilang mga gusali, maririnig ang mga hiyawan at hiyawan. Biglaan, ang figure ay nagmamadaling lumabas mula sa isang restaurant. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa angkan ng bifang sa kaharian ng immortalidad, na may hawak na isang lumilipad na espada sa kanyang kamay, na nagninangas sa apoy. Lang Jun, Sir, bumalik ka. Isa ng asawa ni Bifang ay umiiyak mula sa likuran. Tawa ng tawa ang lalaki, namumula ang mga mata, at naglalaslas sa kalsada. Sunod-sunod na umiwas ang isang grupo ng mga naglalakad. Gayunpaman, ang ilan ay pangkaraniwan at mahiyain. Agad naman siyang natakot at nanginginig. Ang ilang mga dumaraan ay nahuli sa kabaliwan ng lalaki at naliligaw. Biglang sinaksak ng lalaki ang isang batang babae na nagtatago sa gamit ang isang paa. At itumba ang lalaki sa lupa gamit ang isang palad. Makatuwiran na ang palad ni Ye Fan, na may halong kaunting paglilinang, ay sapat na upang kunin ang mahabang buhay na kaharian na ito. Nakoma siya. Gayunpaman, ang taong ito ay tulad ng pag-inom ng gamot, siya ay tumayo sa galit. Ang paglilinang ay itinulak sa sukdulan, ang kanyang laway ay umaagos, at siya ay sumugod patungo kay Ye Fan. Muli siyang sinipa ni Ye Fan. This time, diretso niyang sinipa ang isang paa ng lalaki. Isang eksenang nagparamdam kay Ye Fan na kakaiba ang lumitaw.
Nabali pa ang paa ng lalaki at sa pilitang tumayo, umaasa sa kanyang cultivation base para puwersahang suportahan ang kanyang katawan. Nagninangas ang lahat, lumingon siya at pinatay ang kanyang asawa. Biglang tumigil ang pag-iyak ng babae, nagpanik ang mukha. Pipigilan na sana ito ni Ye Fan, ngunit nalaman niyang hindi maganda ang sitwasyon. Bilasan mong maghiwa-hiwalay. Isang putok lang ang maririnig. Pinili talaga ng lalaking bifang na iyon na pasabugan ang kanyang dantian. Kahit na ito ay isang mahabang buhay na kaharian, ngunit ito ay sumasabog sa kalye, ang kapangyarihang ito ay sapat na upang madama ang maraming mga magsasaka na nanganganib. Bagamat nagharang si Ye Fan at hinaranggan ang pinsala para sa ilang tao, nabigo siyang protektahan ang lahat. Umusok ang usok sa kalye. Mahigit 100 mga gusali ang gumuho at naging mga guho. Ang nakakagulat ay, kasama ang babae, higit sa 100 buhay ang nawala sa lugar, at may daan-daang nasugatan. Tumingin si Ye Fan sa takot na batang babae sa likod niya. Tingnan mo ang mga nagdaraan na umiling-iling at bumantong hininga sa kalsada. Tila hindi masyadong kakaiba ang nakikita ng maraming tao. Isa pang baliw. Nako, kailan ba ang araw na ganito? Narinig ko na sa isang medikal na sentro sa timog ng lungsod kaninang umaga, 2 baliw ang sumabog at pinatay ang marami sa kanila. Ang medical center ay lahat nawasak. Kalokohan, baka demonyo. Hindi naman, sa huling pagkakataon na namatay ang 10 matatanda ng Zhou, ang Sword God Palace ay hindi nagbigay ng paliwanag. Anyway, ang pamilya Shenlong ay maayos na ngayon, lahat ng aming mga angkan ay may sakit, at sa huli, ang pamilyang Shenlong ay naiwan upang mamuno sa mundo. Kung talagang demonyo ito, hindi ba dapat sa pamilya Shenlong muna ang tutukan ito? Ang Sword God ay kabilang din sa pamilya Shenlong. Ito ba ay pagkanan ng Diablo? Kung ito man o hindi, sa madaling salita, kung ang Shenlong clan at ang Sword God ay hindi makagawa ng isang pahayag, tiyak na may kinalaman sila sa kanila. Go! Pumunta tayo sa demonstrasyon sa labas ng Sword God Palace. Kung hindi, hintayin mong mamatay. Naglakad-lakad si Ye Fan sa kalye at nakakita ng ilang mga baliw na tao ng sunod-sunod. Ang mga may sakit na ito ay parang mga zombie, ngunit dahil sa kanilang paglilinang, sila ay mas nakakatakot kaysa sa mga zombie. Tiningnan ni Ye Fan ang walang kapantay na batas, ngunit nalaman niyang walang bakas ng batas. Kahit papaano ang virus sa kanila ay tiyak na totoo, hindi nilikha ng batas. Gusto ni Ye Fan na subukan ito, kung magagamit niya ang unparalleled rule para basagin ito. Mukhang masyado siyang nag-iisip. Tila ang kabilang partido ay talagang gumamit ng ilang paraan upang lumikha ng isang napakahirap na virus. Pagkatapos makinig sa iba't ibang talakayan sa kalye, naisip ito ni Ye Fan, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa Candlelight. Sindi ng kandila, tawagan mo ang taong iyon. Oo, guro. Pagkatapos ng kalahating oras, isang desyerto na bangin sa Zhongzhou. Lord Sword God, nagpakita si Yao Zhonggu sa likod ni Ye Fan. Mayroon ka bang anumang mga pahiwatig tungkol sa nakakahawang sakit na ito? Tanong ni Ye Fan. Nahihiya ako, pinagkatiwalaan ako ng Lord Sword God, hindi ko nahanap ang kinaroroonan ni Drizzt, at hindi ko alam kung paano ito ginawa ng kabilang partido, sabi ni Yao Zhonggu. Si Drizzt ang pinuno ng Fourth Kingdom kung tutuusin, kaya normal na mahanap siya. Naniniwala ka rin na ang sakit na ito ay dulot ng demonyo. Kung hindi dahil sa unang kaharian, sino pa ang magkakaroon ng ganoong kasela na layout? Ay! Isipin na ang layunin nila ay ihiwalay ang Sword God at ang Shenlong clan. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi madali para sa mga powerhouse ng lahat ng lahi na sundin ang Diyos ng Espada. Masyadong malapit. Dahil sa oras, natatakot ako na magkaroon ng lamat sa pagitan ng 30 at 10 Diyos, lalo na ang mga ordinaryong bata sa lahat ng lahi. Ang gusto ni Satanas ay ang mga tao ay nakakalat, at kung sila ay muling aatake sa oras na iyon, sila ay magiging tulad ng isang basag na kawayan at mahuhuli. Ngumiti si Ye Fan. Tumatawa, kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Isang salita. Mahigpit na sinabi ni Yao Zhonggu, mabilis. Kabanata 3109 na palayok ng bulaklak. Anong ibig mong sabihin? Kahit ano pa ang desisyon, kung ito ay ang magkusa sa pag-atake o ang pagsugpo sa loob, sa madaling salita, ito ay dapat na mabilis. Halatang binibilang ang bawat hakbang ng kabilang partido sa harapan namin. Habang tumatagal ang oras, mas maraming bitag ang maibibigay nila. Masyadong maraming oras. Habang tumatagal, mas maraming mga casualty ang ay dudulot, at lahat ng uri ng follow-up na kaguluhan ay dudulot. Ang mga aksyon ng Sword God Palace ay dapat gawin bago ang mundo ng tao ay hindi mapinsala. Eksakto. Very good, you understand this, I'm relieved. Mataimtim na sinabi ni Ye Fan, Yao Zhonggu, may gusto akong sabihin sa iyo na gawin mo. Sword God, paki-order. Agad na gumawa ng sound transmission si Ye Fan at ipinaliwanag ang bagay. Ano? Natigilan si Yao Zhonggu, kumunat ang kanyang mga kilay. Panginoong Espada Diyos, bagamat noong ibigay ko sa iyo ang aking buhay, sinabi kong lalakad ako ng may kadiliman sa buhay na ito. Gayunpaman, ang ganoong bagay ay talagang sumasalungat sa moral bottom line ng mga anak ng isang angkan. Higit pa rito, ito ay napakasama para sa Shenlong clan.
Hindi nagulat si Yefan. So, ayaw mo. Tapat ako sa iyo, ngunit mayroon din akong sariling moral bottom line. Gusto kong maging karapat-dapat sa dugo ng dragon. Napabuntong hininga si Yefan at sinabi ito. Yao Zhongguo, sa aking bayan, napakanoong unang panahon, may kaunting kwento. Sa isang maliit na lugar na tinatawag na Palermo, may isang negosyante na umibig sa isang lokal na kagandahan. Ang negosyante at ang babae ay labis na mapagmahal, at pagkatapos ng ilang taon ay nagkaroon sila ng anak at naging masaya. Gayunpaman, biglang isang araw, nalaman ng negosyante na ang kanyang asawa, na inakala niyang namatay sa digmaan, ay nabubuhay pa sa ibang kontinente. Ang moral bottom line sa puso ng negosyante ay nagparamdam sa kanya na hindi niya kayang talikuran ang kanyang asawa. Kaya, sinabi ng negosyante ang balita sa kanyang kasalukuyang asawa. Ang magandang babaeng iyon, makatwiran, ay sumang-ayon sa negosyante sa araw na iyon, pinayagan siyang umalis kinabukasan. Gayunpaman, noong gabing iyon, pinutol ng babae ang ulo ng negosyante. At binuwang ang bungo, nilagyan ng lupa, at nagtanim ng mga berdeng halaman. Hanggang makalipas ang 1,000 taon, ang mga lokal na palayok ng bulaklak ay nakaprint pa rin sa ulo ng lalaki. Si Yao Zhongguo ay mukhang komplikado at nahulog sa malalim na pag-iisip. Sino sa tingin mo ang mali, mga babae at negosyante? Hindi nakasagot si Yao Zhongguo. Matigas na sinabi ni Yefan. Ang katapatan ay hindi maaaring hatiin. Ang hating katapatan ay parang tumpok ng putik sa ulo, wala itong halaga. Kung pipiliin mo ang katapatan, kailangan mong magkaroon ng kamalayan na talikuran ang moralidad. Kung sa oras na ito, pipiliin mo ang moralidad, kung gayon ang iyong katapatan sa akin ay nililin lang ako. Namutla ang mukha ni Yao Zhongguo. Kakaalis lang ng hari ng Heavenly God Kingdom na si Omor. Bakit siya namatay, alam mo ba? Iniyuko ni Yao Zhongguo ang kanyang mga kamay sa pagkamangha, salamat sa Sword God sa pagpapaalala sa akin. Masyado akong walang muwang. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Bumalik sa Sword God Palace. Natagpuan ni Yefan si Su Qingzhou at sinabi, asawa, tulungan mo akong ayusin ang isang live na broadcast ng buong mundo ng tao, ipahayag ito, mayroon akong mahalagang ipaliwanag. Sumimangot si Su Qingzhou. Asawa, ang bagay na ito ay hindi malulutas sa pamamagitan ng pakikipag-usap at paggawa ng ilang mga garantiya. Wala akong planong lutisin ito, sabi ni Yefan. Kung gayon ikaw ay. Dahil ang kabilang partido ay gustong mag-apoy ng digmaan, saka ko ay dadagdag ang apoy. Ngunit, kung saan napupunta ang apoy, hindi nila maaaring magkaroon ng huling say. Lumipat ang mga mata ni Su Qingzhou, naintindihan niya si Watt, tumanggaw siya at sinabing, hayaan ko si Weiwei na ayusin ito. Sa parehong araw, sa atensyon ng buong mundo ng mga tao, ang Sword God ay nagsalita tungkol sa kalamidad ng tao ngayon. Halos lahat ay naniniwala na ang Sword God ang maggagarantiya at magpapaliwanag. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi kung ano ang iniisip ng lahat. Labis akong ikinalulungkot para sa sakuna na nangyari sa mundo ng mga tao. Ang pagkamatay ni Elder Zhou Wangxian at ang hindi kilalang nakakahawang sakit ay nagparamdam sa akin na walang kapangyarihan. Hindi ako isang kwalipikadong pinuno, at ikinahihiya ko ang dating tiwala ng lahat. Kailan? Naglalakad ako sa kalye ngayon at nakikita ang mga taong namatay ng malungkot dahil sa aking mga pagkakamali. Pakiramdam ko hindi na ako makakagawa ng pagkakamali ng paulit-ulit. Ibibigay ko ang trono ng emperador at mag-isa kong hahanapin ang katotohanan ng pagpatay kay Elder Zhou Wangxian. Fierce, humanap ka ng solusyon sa sakit. Ang mga sinabi ni Yefan tungkol sa pag-urong ay agad na naging sanhi ng pagsabog ng mundo ng tao. Maraming tao ang nag-iisip na ang Sword God ay kumikislap at irresponsible. Mayroon ding ilang mga tao na naliligaw, hulaan na ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan ng Sword God. Ngunit anuman ang mangyari, naghiwa-hiwalay ang mga demonstrador sa labas ng Sword God Palace. Kung tutusin, malapit nang umalis ang Sword God, kaya nakakasawa na silang kasama. Sword God, ano ang ibig mong sabihin? Nagsumikap ka para agawin ang trono ng emperador, at ngayon kailangan mong sumuko. Pagkatapos ng live na broadcast, nilapitan ni Hua Feihua at Candlewick Soul si Yefan, at mukhang galit si Hua Feihua. Elder Hua, biktima ka rin. Bago ako dumating, ayos ka lang. Pasensya na talaga. Hinahayaan kang sisihin. Wala akong pakialam. Galit na sinabi ni Hua Feihua, kung ano ang sinasabi ng mga tagalabas, hayaan mo sila. Magkaroon lamang ng malinis na budi. Panginoong Espada Diyos, ako. Hahanap ako ng paraan para makahanap ng lunas, huwag kang pumunta. Medyo sabik ang boses ng Candlewick Soul. Kung narito ako, namamatay na sana ako, at mas lalo akong namatay. Ngumiti si Yefan ng mapang-akit. Ang kawalan ng katarungan ay ang utang. Ito ay panlilin lang ng Diablo, hindi ba tayo dapat pumunta sa Diablo? Pupunta ako, ang bagay na ito ay hindi maaaring baliwalain. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, at kasama ang mga babae, mabilis na umalis sa Sword God Palace. Ang Diyos ng Espada ay biglang umalis, at ang alyansa ng tao ay bumalik sa panahon ng tatlong ganap na 10 Diyos.
Ang emperador ay walang mapagpipilian kundi ang sumabak muli sa labanan, pansamantalang pamunuan ng pangkalahatang sitwasyon, at hayaan ang lahat ng partido na humanap ng paraan upang makontrol muna ang sakit. Gayunpaman, sa gabing iyon, nagkaroon ng panibagong bagyo si Kyushu. Ang mga Xuanming clan na nanguna sa pagsalungat sa Sword God at naghahanap ng hustisya para kay Zhou Wangxian ay pinatay sa pamamagitan ng espada. Sa magdamag, ang 7 nangungunang powerhouse, 2 Kaitian, at 5 Chaos ay napatay lahat ng mga espada. Ang ilang mga testigo na naroroon ay nagsabi na kahit na ang kalaban ay hindi gumamit ng sword intent, siya ay malinaw na isang malakas na tao ng Shenlong clan, at ang kanyang katawan at hitsura ay eksaktong kapareho ng sa Sword God. Ang Xuanming clan ay muling nagudyok ng 1,000 alon. Bagamat iniisip ng ilang tao na hindi kailangang patayin ng Diyos ng Sword ang mga taong iyon, malamang na naka-frame ito. Gayunpaman, ang Xuanming clan ay dumanas ng napakalaking kawalan, kaya natural na kailangan nilang humingi ng paliwanag. Ang patriarch ng Xuanming clan at isang grupo ng mga elder ay pumunta sa Sword God Palace at hiniling sa emperador na bumalik, makipag-ugnayan sa Sword God, at harap-harapan. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na mga angkan na nakatayo sa likuran nila, at sila ay walang takot. Matapos matanggap ni Ye Fan ang balita, bumalik siya sa Sword God Palace na may tame time na ekspresyon. Nang makita niya ang 7 bangkay na nakahandusay sa lupa, nagulat siya. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Ye Fan. Sword God, tumigil ka sa pagpapanggap. Naglakas loob kang sabihin na ang mga elder na ito ng aking Xuanming clan ay hindi mo pinatay. Maaaring patayin ng dugo ng Shenlong clan ang 7 elder na ito sa magdamag gamit ang espada. Sino kaya ito? Ang kasalukuyang Xuanming patriarch, si Zhou Qiu na may pulang mata ay nagsabi, "Anyway, kailangan mong bigyan kami ng paliwanag." Kabanata 3110 may mali. Sinabi ni Ye Fan na may mapait na ekspresyon, "Patriarch Zhou, wala akong mapapatunayan." Lahat ng nasa Xuanming clan, at maging ang mga tao mula sa ibang mga clans, ay labis na nagulat. Anong ibig mong sabihin? Umamin ka. Mapatla ang mukha ni Zhou Qiu. Umiling si Ye Fan, "Excuse me, kung gusto ko silang patayin, may paraan. Kahit na sabihin ko sa iyo, pagkatapos kong umalis sa Sword God Palace kahapon, ako ay nasa Mechanical Temple, pinangangasiwaan ang paggawa ng mga espesyal na gamot, at maraming saksi. Naniniwala ka ba talaga sa akin, hindi ba ako naghihinala?" Natahimik ang lahat. Alam ko sa sarili ko na kahit may nakatitig sa akin, kaya kung pumatay nang hindi ko alam. Kaya, walang kabuluhan para sa akin na sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Hanggat hindi ko mahuhuli ang totoong mamamatay tao, hindi ko ito maaalis. Krimen, sabi ni Ye Fan. Patriarch Zhou, mga matandang kaibigan ng angkan, makinig ka sa akin. Jiang. Sa oras na ito, tame time niyang sinabi, pagkatapos dumating ni Lord Sword God sa Kyushu, sinira niya ang pagsasabuatan ng Arcane Realm para sa aming angkan at pinalayas ang mga demonyo. Ilang buhay ang nailigtas niya. Ngayon, kinuha niya ang sisi at nagpaalam. Magiging emperador na sana ako, pero dahil sinisisi ko ang sarili ko, sumuko ako ng ganito. Huwag mo nang isipin, kung sarili lang ang iniisip ng Sword God, kaya niyang itakwil ang lahat ng krimeng ito sa Diablo, kaya bakit niya sinisisi ang sarili niya ng ganito? Lord Sword God ay ayaw kong magkaroon ng hindi pagkakasundo ang lahat dahil sa kanya at maging gulo. Marami sa mga miyembro ng clan na naruroon ay hindi maiwasang tumango. Si Ye Fan ay hindi inaasahang tumingin kay Jiang. Ang matandang asong ito ay nakakapagsalita. Ang kalahating pusong mga salita, kalahating taos-puso na mga salita, ay medyo naantig sa kanya. Feng Buyo. Lumabas si Feng Buyo sa ninunong ito. Biglang, isang dumadagandong na boses ang dumating sa Sword God Palace. Elder Feng Xiaotian. Elder Feng Xiaotian, nababahala ka rin ba sa pagpatay sa Sword God? Tanong ni Zhou Qiu. Ano? Pinatay ng panganay kong kapatid. Napatingin si Feng Xiaotian sa bangkay sa lupa, itong ilang basurang isda lang. Feng Xiaotian. Bigyang pansin ang sinasabi mo. Kumunot ang noo ni Dizigi. Ay, papatayin ng panganay kong kapatid itong ilang basurang isda, ano ang dapat pakialaman? Pangit ang itsura ng lahat, grabe. Feng Xiaotian, anong ginagawa mo dito? Saway ni Dizigi sa mahinang boses. Hinahanap ko si Feng Buyo na masamang hayop. Tumingin si Feng Xiaotian sa paligid, wala ba siya rito? Feng Buyo. Hindi ba yan ang galing ng Feng family mo, pumunta ka dito para magtanong. Nagulat si Emperor Ziggy. Bumalik ako sa aking bayan upang magtanong, ngunit wala ako dito. Nabalitaan ko na ang nagtour kasama sina Kuya at Xiaohua kamakailan ay gumagawa ng gawaing kawang-gawa. Bakit mo hinahanap si Feng Buyo? Nagalit si Feng Xiaotian nang marinig niya ito, at sinabi na may walang awa na ekspresyon, ang batang iyon habang wala ako rito, hiyain mo ang aking mimi. Ano? Nagbago ang audience. Halos lahat ng Kyushu ay alam na si Feng Xiaotian ay nagpakasal sa isang murang babaeng Chinkyu, ngunit itinuring niya ito bilang isang kayamanan. Feng Yujian. Nasaan ang maliit mong brat? Nakita ni Feng Xiaotian ang kanyang pamangkin sa karamihan, agad na lumipat, at hinawakan siya. Tito, huminahon ang galit mo. Baka may hindi pagkakaunawaan.
Hindi pagkakaunawaan. Nakita ng lahat ng tao sa bahay ko. Pumasok si Feng Buyo at pinahiya ang honey ko kapag wala ako. Ito ay sobrang pangit, at pinukaw din niya ang relasyon ni Lao Su at ng nakatatandang kapatid, na sinasabi na kung wala si Mimi, ako ang emperador ng angkan. Kailan gusto ni Lao Su na maging emperador? Ang ganitong bagay ay karapat-dapat din sa isang maliit na brat na magsulat ng walang kaparirikon. Malungkot ang mukha ni Feng Xiaotian. Huminga ng malalim ang lahat, at malamang na alam na ni Feng Buyo na si Mimi ay isang sakuna, kaya nagpunta siya upang ilabas ang kanyang kawalang kasiyahan. Pero, ang ganitong bagay, malinaw na alam ng lahat sa kanilang mga puso, pumunta sa pintuan upang manginsulto, hindi ba't nakakatalo sa sarili? Imposible. Tio, ang batang hindi nagsasalita ay hindi umalis sa Zhongzhou. Since the end of the charity, wala na siya dito simula nung bumalik siya. Bakit hindi ka pumunta sa iyong liblib na lugar? Umiling si Feng Yujian. Nakita mo ito ng sarili mong mga mata. Nakatitig ka ba? Tanong ni Feng Xiaotian. Ito. Hindi siya 3 taong gulang na bata, paano siya patuloy na nanunood? Sabi ni Feng Yujian. Tapos pinag-uusapan mo pa ako ng kalokohan dito. Tawagan mo siya ngayon. Tito. Malamang hindi pagkakaunawaan, hindi ganoong klaseng tao si Buyo. Kung hindi mo ako tatawagan, hahanapin ko ito mag-isa. Ang kamalayan ni Feng Xiaotian ay bumukas ng malawak sa isang iglap, at isang pagdagsa ng espiritual na kapangyarihan ang sumaklaw sa halos kalahati ng Zhongzhou. Anak. So nagtatago ka dito. Ngumisi si Feng Xiaotian at iniunat ang kanyang kamay. Isang blue gold dragon claw, na nasa libu-libong metro, direktang kinurot ang isang maliit na bato, tumpak na hinawakan si Feng Buyo. Feng Buyo, sino? Ay tahimik na naghahanda upang umatras mula sa likod ng karamihan ng Taoyu, siya ay agad na inaresto. Matandang ninuno. Ninuno ay mali. Namutla si Feng Buyo sa gulat. Matapos ihagis sa lupa ay agad siyang lumuhod at humingi ng awa. Old ancestor, totoo ang sinabi ng great-grandfather ko, hindi pa ako umaalis sa Zhongzhou nitong mga nakaraang araw, at hindi ko rin alam kung saan ka nakatira. Anong ibig mong sabihin, siniraan ka ni Feng Xiaotian? Tanong ni Feng Xiaotian. Hindi. Pero, nagmamadali si Feng Buyo at hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Nakita ka na ng lahat ng katulong sa bahay ko, at hindi pa nakita ni Mimi ang mukha mo. Kinuframe ka pa rin ba niya ng hindi maipaliwanag? Tanong muli ni Feng Xiaotian. Tinapik ni Feng Buyo ang kanyang dibdib at nanumpa, isinusumpa ko ang dugo ng dragon, hindi ko kailanman ininsulto ang asawa ng matandang ninuno, walang ganoon. Doon ay maraming talakayan sa eksena, at ang mga tao sa angkan sa pangkalahatan ay walang pakialam sa kanilang sariling dugo. Panunumpa. Bilang karagdagan, ang reputasyon ni Feng Buyo ay palaging mabuti, at maraming tao ang nag-iisip na maaaring inosente si Feng Buyo. Feng Xiaotian, huwag mong suron ng masama ang iyong mga inapo. Sinabi ni Ye Fan sa oras na ito, si Feng Buyo ay sumunod sa akin at kay Elder Hua sa loob ng higit sa 1 buwan, gumagawa ng mabubuting gawa kahit saan at may mabuting pag-uugali. Kuya, na-provoke niya ang damdamin nating magkakapatid, bakit mo pa siya tinutulungan? Paano ko siya basta-basta nabubuli, lahat ng tao sa pamilya ay nagsabi na ito ang batang ito. Sabi ni Feng Xiaotian. Ang nakikita mo, ang naririnig mo, ay maaaring hindi totoo, sabi ni Ye Fan. Oo, tiyuhin, ang kamakailang pagkamatay ni Elder Zhou Wangxian at ang pagkamatay ng mga master ng Xuanming clan na ito ay ibinibilang sa Sword God. Hindi rin mapapatunayan ng Sword God ang kanyang sarili. Pumapatay man siya o hindi ba? Nagkataon lang ba ito? Nagmamadaling nagpayo si Feng Yujian. May ganoon ba? Nagulat si Feng Xiaotian. Nagbulungan din ang mga nakapaligid na clan leaders at naramdaman nilang may kakaiba. Baka may nang-aasar talaga sa likod. Kasali ang Sword God sa bagyo, at ngayon ay kasali rin si Elder Feng Xiaotian. Nagkataon lang. Nagbago ang kutis ni Feng Buyo, at kumunat ang kanyang mga kilay. Biglaan. Naglabas ng, si Feng Xiaotian. Boy, ano bang problema ng mata mo? Hinawakan ni Feng Xiaotian si Feng Buyo at nagtanong. Ako, anong problema sa mata ko? Tumutulo ang pawis ni Feng Buyo. Ang mga mata ni Feng Xiaotian ay naging asul na ginto, ang mga mata ng dragon. Sumasakit ang ulo ni Feng Buyo. Nakita ko ang kanyang mga mata, at ang mga pagsabog ng itim na enerhiya ay nagsimulang ilabas. Talagang tama. Hindi umimik si Feng Xiaotian, ang kanyang dalawang daliri ay direktang pinutol ang mga eyeballs ni Feng Buyo. Nakikita ko. Sa likod ng dalawang eyeballs, may dalawang kakaibang kulay na maliit na surot, paikot-ikot. Si Feng Buyo, na nawalan ng mata, ay hinawakan ang kanyang ulo at napasigaw sa eksena. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.